itong impeachment ni Bongbong Marcos. Alam naman natin, ito ay lutong Macau. Alam natin na kaya lang ito isinampa para dun sa 1-year bar rule na madi-disqualify din to. Ika nga, itong impeachment na ito ay parang dead on arrival. Pero hanggat may buhay, may pag-asa, di ba? So, tingnan natin. Kasi posible ring may magandang mangyari dito. Panuorin po natin. Sa Lunes, 2 ng Pebrero, tatalakayin ng House Committee on Justice kung sufficient in form and substance ang dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagsasamahin pa ang unang reklamong inihain ng abogadong si Andre de Jesus at ang ikalawang reklamo ni Teddy Casino, Liza Maza, Renato Reyes at ilang pang individual. Kapag sufficient in form and substance, ay isasagawa ng hearing kung saan ipatatawag ang mga complainant, mga witnesses at pati na si Pangulong Marcos na tumatayong respondent. Ayun! Okay. Papatawag si Bongbong Marcos kung sufficient inform and in substance. Substance. Pambihira. Anong substance yan, no? Bongbong Marcos, ano kayang substance ang pinag-uusapan dyan, ano? Pero ito, una, tatalakayin sa Lunes. At ang pinaka-importante dyan, merong sapat na ebidensya yung isinabmit na impeachment. Ibig sabihin, pasimplihin na lang natin in layman's term, may saysay, hindi ampaw. Alam naman po natin, yan ang kinakatakot natin. Posibleng nag-submit ito ng mga ampaw na impeachment complaint para makaligtas si Bongbong Marcos. Pero malay natin, di ba? Kung sakaling meron ngang numero sa Congress, alam mo, sasabihin lang nila ay yaan ay naaayon sa mga ebidensya. Pero wag po nating kakalimutan, This is very important. Numbers game yan. So pag sinabi ng mga congressman na mas marami ang sasabihin, hindi, sufficient in form and in substance. Sa madaling salita, maraming sumang-ayon. So kahit hindi totoo, posible pa rin makalusot. Di ba? Kahit ampaw yung sinabmit, kung talaga may numero tayo, posibleng ma-impeach si Bongbong Marcos. At ang matindi niyan, ipapatawag si Bongbong Marcos. Alam naman natin, bubulol-bulol din to. Alam naman natin, sunog na utak nito. Walang maisasagot ito. Simula, huli niya ng debate. Yung kay Cayetano, binastos ni Cayetano to kaliwat kanan Parang pinagsasampal. Di ba? Binastos to. Simula noon, ayaw na ng debate nito. Alam naman natin, takot to humarap sa press. Di ba? Ang tanong dyan, haharap kaya si Bongbong Marcos? Anong sa tingin ninyo? Haharap to si Bongbong Marcos kung ipapatawag? Sige, lagay nyo dyan sa comment section. Yan ay para hindi na maulit ang isa sa mga basihan ng Supreme Court decision sa pagdedeklarang unconstitutional ang impeachment complaint noon laban kay Vice President Sara Duterte na hindi nila nabigyan ng pagkakataong sumagot sa mga aligasyon. Paano kung hindi dumating yung respondent? It is actually his prerogative whether to come or not to come. Because just like any other respondent, this participation during the hearing is part of the right to due process. So you want him to come? You want Bongbong Marcos to come on you? No, kasi sabi niya, prerogative ni Bongbong Marcos to come or not to come. Gusto mo ba siyang mag-come? Tanong ko sa iyo, Congresswoman. Gusto mo siya mag-come? Gusto mong pumunta siya diyan? Pero alam nyo kung ako tatanungin, hindi pupunta yan. Duwag yan. Pustahan. Hindi pupunta yan si Bongbong Marcos. Duwag yan. Unless siguro kasama niya dito sa kaliwa
Si Claire nakatago sa palda, tapos hawak niya dito, yung sintro ni John Vic, pupunta yan. Oh, pag tinanong, okay na magsalita. Di ba? Ganyan ang gagawin yan. Pero yung siya pupunta, sa tingin ko malabo. Kahit nga nakatago sa tingin ko, kahit nakatago yan sa palda ni Claire at nakahawak sa sintro ni John Vic, mukhang malabo pa rin. Wala. Tatago talaga yan. Baka nakatago yan kay Lisa. No? So, imposible yan. Pero alam nyo, nagba-backfire to ha. Itong posibleng nangyari dito. Maraming nagsasabi, at ako ay naniniwala doon sa mga sabi-sabi na yan, na ito ay tanim impeachment. Para nga talagang makuha nila yung 1-year bar rule. Di ba? Nagsubmit ng ampaw. Pero kung sakali lumusot, parang nagtangkang mag-suicide si Bongbong Marcos dyan. Alam nyo yung tanim impeachment? Siya di ba? Ako'y naniniwala, sumasang-ayon ako doon sa mga nagsasabing tanim impeachment. Galing sa kanila mismo yun. Nakakapanood kayo ng pelikula na yung parang, kunwari, drug lord. O isa yung pulis, 'di ba? Napapanood niyo 'yun sa mga pelikula. Isa yung pulis doon sa mga drug lords o protector ng drug lords. Anong gagawin niya? Papatakasin niya yung mga drug lords, pero para hindi halata na pinatakas niya, kunwari naglaban, magbabaril sa paa. Diba? So pagtingin, ay may tama ako. Hindi ako yung ano. Oo, talagang nakatakas, binanatan, yung pala siya nagpatakas. Namatay. Di ba? Posible yun. Hindi mo naman kontrolado. Parang ganito yung kay Bongbong Marcos. Para siyang nag-suicide dito. Dahil pag natuloy yan, at dumire-diretso yan, at nagulat siya, may numero pala sa Congress. Tandaan po natin, pag pumasa sa Congress yan, may sufficient inform in substance. Paano na yun? 1/3 lang ang kailangan dyan, pipirma. Pag umakyan sa Senado, tapos na yan. Hayahay tayo. Nawala yung salot sa mundo. Di ba? Hindi natin alam. Diba? Baka na-underestimate ni Bongbong Marcos. Pero, alam nyo mga kababayan ko, may awa ang Diyos. Ipagdasal lang natin. No? Ipagdasal, wag niyong ipagdasal na mamatay. Wag yun. Hindi gagawin ng Panginoon yung pagka masama ang ating puso. Wag. Ipagdasal po natin na ma-expose yung mga tiwali. Ipagdasal natin na mahuli yung mga magnanakaw. At ipagdasal natin na matanggal. Ma-expose, matanggal yung mga involved sa ghost projects at mapanagot. May awa ang Diyos. Malay natin, ito yung tulay. Right to due process. Pero para kay Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, mas magandang humarap ang Pangulo. Mahalaga din na sagutin niya para maliwanagan ng taong bayan dahil nakikita ko dun sa ang pinakamahalagang sagutin niya yung allegations ng Makabayan Black na talagang nagkaroon ng problema yung 2023, 2024, and 25 national budget. Yun, ang lupit nun, ano? 23, 24, 25. Nagka-problema. Ang lupit mo, Bongbong Marcos, hindi ka pa na... Yan ang problema sa kasalanan. Pag hindi mo napuna, magle-level up ka. Tapos magle-level up. Parang droga. Hindi ka nasita. Level up, level up. Parang sugal. Hindi ka nasita, nanalo ka, level up, level up. Yan. Ay, tinuloy-tuloy ni Bongbong Marcos hanggang 25. Pero sabi niya, sabi nitong mama na to, mas magandang ipaliwanag niya. Tama naman. Mas magandang ipaliwanag niya. Kaya lang, malabo yan. Kilala niyo si Bongbong Marcos, malabo yan. Hindi yan pupunta. Dahil na-refer na ang impeachment complaint sa Justice Committee kagabi, wala nang ibang pwedeng isunod pang impeachment complaint laban sa Pangulo sa loob ng 1 taon. Hindi sinama ang reklamo sana ni na dating Congressman Mike Defensor at Attorney Ferdinand Topacio na dinala nila noong January 22 pero di tinanggap dahil wala ang Secretary General.
Dinala rin niyang kahapon pero walang kongresistang gustong mag-endorse dahil tinakot umano ayon sa grupo. Ayun, teka muna, okay? So dalawang naging problema nito. Okay? Yung third, ito yung may substance. May Tagalogin natin may saysay. May lalim yung impeachment na isinampa. Etong sinampa nila Singson, yung at Defensor at yung grupo nila. Okay, yan yung may saysay. Ang problema, hindi tananggap nung last week. Tapos kahapon, ipinasa, di umano, pero walang kasi kailangan may mag-endorse na congressman. Walang nag-endorse. At ang sabi, tinakot. So dapat yan malaman natin. Hopefully, ma-interview ulit natin si Singson o si Topacio. Malaman natin, dapat masagot. Totoo ba na tinakot? Totoo ba na walang nag-endorse? O baka hindi lang tinanggap? Dapat maliwanag po yan sa publiko. Kasi kung tinakot yan, may malaki talaga problema nitong gobyerno ni Bongbong Marcos. Iisipin nyo, takutan na. Ibig sabihin, pag may takutan nang nangyayari, guilty. Di ba? Bakit mo tatakutin? Kung sasampahan ka ng kaso, kung wala ka namang kasalanan, di hayaan mo lang siya. Diyan pa lang makikita na natin kung nagnakaw si Bongbong Marcos o hindi. Diyan pa lang malalaman natin kung kakampi niya ito mga congressman at yung pinsan niya. Di magkakasabwat sila dyan kung may takotang nangyari. Sana malinaw itong grupo nila Singson. Dinala rin niyang kahapon pero walang kongresistang gustong mag-endorse dahil tinakot umano ayon sa grupo. Binigyan ng Constitution ang Justice Committee ng 60 session days para tukuyin kung may probable cause o matibay na basihan para ituloy ang impeachment. Kung meron, isusumiti ang committee report sa House Plenary. Kung aprubahan ito ng 1/3 o 106 affirmative votes, ay pwede na itong iakyat sa Senado para sa impeachment trial. Ayan yung sinasabi, no? So, kailangan may probable cause. Obvious naman. Sa tingin ko, it's beyond probable cause na. Sa aking opinion, beyond reasonable doubt na talagang paano lumusot yung maanumalyang budget na yon? Dahil sa akin? Dahil kay PRRD? Dahil sa taong bayan? Hindi naman lulusot yun kung hindi pinirmahan ng presidente. Doon pa lang sabit na no? Pero doon sa 1/3 votes, yan, madali lang yan. Meron lang 106 kung hindi ako nagkakamali. 106. To be sure, 107 napipirma. Akyat na yan agad-agad sa Senado. Tapos na boxing. Yun ang ipagdasal natin. Ma-expose yung magnanakaw. Kampante si Luistro na kayang isabay rito sakaling may maghain din ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pwede na yan simula sa 6 ng Pebrero pag napaso na ang 1-year bar para sampahan siya ng impeachment complaint. Para sa GMA Integrated. Dito malalaman natin Malalaman natin kung yung kamandag, kung talagang malakas si Sara. Kasi kung masasampa pa rin yung impeachment, ibig sabihin hindi pa rin yung impeachment ni BP Sara, hindi pa rin yung influence ni BP Sara sa Kamara matindi pa rin. So tingnan natin, dalawa yung sabay Kailangan ng 1/3 votes. Tingnan natin kung sino ang uusad at pupunta sa Senado. Importante kasi pumunta sa Senado. Tuloy natin. Wala pang tugon ng Malacanang kung dadalo si Pangulong Bongbong Marcos sakaling imbitahan ng House Justice Committee. Pero handaan nilang Pangulo na makipagtulungan at magsumite ng mga dokumento kung kailangan. Ang proseso ng impeachment at trabaho ng Kongreso, iginagalang daw ng Pangulo. Pero muling dinin ng palasyo na hindi lang Pangulo ang apektado nito. Hindi lang ang Pangulo maapektuhan, kundi mismo ang bansa at ang ekonomiya. Plastic! Pag na-impeach daw yung Pangulo, yung buong bansa ang maapektuhan. Bakit
wala kayong inatupag kung hindi pamumulitika sa Duterte. 'Di ba? Kung ang concern nyo, yung hindi maapektuhan ng taong bayan, dapat yung kay Sara pa lang. Wag nga kayong sinungaling. Imposible na wala kayong kinalaman doon. To the very least, pwede nyong inawat kung sakaling wala kayong kinalaman. Hindi nyo inawat. Wala kayong ginawa. Hinayaan yung karnihin si BP Sara nung mga buhaya. Nagbulag-bulagan kayo. Hindi kayo concerned sa taong bayan. Hindi kayo concerned na maapektuhan. Alam natin, kahit impeachment ni Bongbong, kahit impeachment ni BP Sara, maapektuhan ang ekonomiya natin. Bakit nyo hinayaan last year? Plastic nyo talaga. Napaka-ipokrito yung mga animal tong mga ito. Suportado naman ng palasyo ang desisyon ni House Majority Ito, Leader isa pa tong ipokrito. Sandro Marcos na hindi lumahok sa anumang diskusyon o debate kaugnay ng impeachment laban Oo, hindi ka lalahok sa debate kasi wala kayong silbi sa debate. Wala laman yung utak ninyo. Lalahok kayo sa gapangan. Hindi kayo pupunta sa... Gagapangin nyo yung mga congressman. Oh, bibigyan nyo ng proyekto. Yan sinabi ni Chanco, di ba? Gagawin nyo rin yan. Bakit ka sasali sa diskusyon? Anong sasabihin nito si Sandro? Anong alam nito? Wala namang alam ito. sa ama nito. Sa ngayon, limitado pa rin ang mga aktibidad ng Pangulo na pinaghihinay ng mga doktor simula ng ma-ospital dahil sa diverticulitis nung Asa ka na nga pala, Bongbong Marcos? Magpakita ka. Asan ka na, Bongbong? nakaraang linggo. Hindi na siya sumama sa turnover ng vendor kiosk sa Intramuros, Maynila. Kita mo, hindi na siya nagpupunta. Pag public, hindi nagpupunta si Bongbong Marcos. Pag private meeting na walang nakakakita, sila lang pumupunta. Masakit ang puwit mo. Hindi, yan daw ang sabi di ba? Oh, yan yung isa sa nagiging cause. Oh, yung pagdumi. Masakit pa rin ang puwit ni Bongbong Marcos. Na dinaluhan ni First Lady Luis Araneta Marcos. Sa palasyo lang din ang kanyang schedule para sa gawad parangal sa mga kawani ng gobyerno bukas ng umaga. Maayos po ang kanyang kalagayan. Still, kahit sinabihan na siya ng kanyang mga doktor, patuloy pa rin po ang kanyang pakikipag-meeting dito po. Plastic. Maayos pa rin ang kalagayan. Hindi maka-attend sa labas. Nandoon na lang sa Malacanang. Steady na lang siya ron. Hanggang sa gumaling. Bumaba ang tama. Style nyo, bulok. Wag nyo nga kaming pinagloloko. Eto mga ito. Kasi kung talagang malakas yan, ang yayabang nito. Di ba? Sigurado ako, nagyayabang ito, nagyayabang si John Vic, nagyayabang yung, kita nyo, eto, Pangulo, nakalabas. Ipapa-interview pa. Di ba? Ipagmamalaki, alam naman natin itong mga ito eh. Di ba? Ba't hindi nila mapagyabang? Kasi mas malala pa. Sa palasyo.